Sino nga ba ang hindi nakakaalam sa barkong ito? Ang isa sa pinakamalaking cruise liner at pinaka-luxurious ship na ginawa sa panahong ito. Naging mas lalo pa itong sumikat dahil sa naging depiksyon sa movie nila Leonardo DiCaprio bilang Jack at Kate Winslet bilang si Rose. Ang RMS Titanic na may habang 882.5 feet, taas na 175 feet at kayang magsakay ng nasa 3,500 na mga pasahero. Ito ay binubuo ng 10 decks na kung saan ito ay may first class at pinaka-exclusive na guest rooms, second class at third class na mga cabins. Ang Titanic ay magsisimula sa paglalayag sa Britanya sa Europa hanggang sa New York sa USA. Ngunit sa kasamaang palad, ilang araw lamang ang makalipas mula sa pinakaunang paglalayag nito sa karagatan, ang naturang proud creation ng Britanya ay lumubog matapos nitong mabangga ang isang iceberg malapit sa coastline ng Newfoundland sa Canada. Ngayon, isa nga lang ba itong simpleng aksidente at wala nang iba pang eksplanasyon o may masamang loob ang binalak at sinadyang palubugin ang Titanic? What? Akala ko ba nabangga nila yung iceberg and then that's it? Hindi ko kasi natapos yung hindi ko pa natapos yung movie kaya hindi ko alam yung tunay na nangyari. Pero matagal lang usap-usapan to, right? Ang Titanic nga nakabangga ng iceberg and then dun siya lumubog. That's it. Wala nang iba pang eksplanasyon. Pero eto na, dahil sa kapanahunan ng internet, andyan yung mga iba't ibang teorya, conspiracy, usap-usapan na baka nga daw, baka lang naman, sinadyang palubugin ang barkong ito. Ewan, hindi ko alam. Wala naman ako dun eh. Obviously, nakakasad naman yun. Yung pinaka-first pa lang. Yun yung pinakauna niyang paglalayag tapos dun din siya lumubog. Hindi man lang tumagal ng kahit isang buwan. Yung barkong ito, grabe din no. Hindi rin talaga. Kaya minsan, kailangan din nating i-appreciate ang buhay kasi nga tulad ng Titanic. Right? Sino yung mag-aakala? Ang Titanic ay natapos mahigit ang 3 taong construction nito dahil na rin sa hindi pa popular ang paggamit ng mga eroplano bilang transportasyon sa panahong ito. Ang mga barko, cruise liners at mga vessels ang naging tanyag na means of transportation ng mga tao. Dahil sa ang Titanic ay isang luxurious ocean liner, matapos nilang i-anunsyo ang pinakaunang paglalayag nito papuntang New York, ang mga sikat na tao, mayayamang personalidad at mga nangangarap na maging immigrant sa Estados Unidos ay agad na bumili ng tiket upang sila ay makasakay sa isang epic at historic na barko. Ang paglalayag ng Titanic ay aabot sa 6 days at nasa 2,900 nautical miles ang kabuuang biyahe nito sa Atlantic Ocean. At ayon sa depiction sa movie, ang mga taong lulan ng barko ay walang pag-aalinlangan sa pagsakay dahil nga sa ito ay bago, luxurious at tila ba walang posibilidad ng aberya. Eto rin kung hindi nauso yung mga eroplano, malamang sa malamang eto pa rin yung ginagamit natin. Mga barko pa din papuntang Philippines to US, Philippines to Japan, Philippines to China, di ba nakabarko ka? Walang eroplano Di ang tagal nun, right? 6 days sila from UK all the way to New York. Grabe, nasa dagat ka ng 6 na araw. At noong April 10, 1912, saktong alas 12 ng tanghali, ang Titanic ay nag-umpisa ng maglayag sa karagatan.
Ang klima at panahon ay kalmado. Ang mga lulan ng barko ay masayang kumaway at nagpaalam sa kanilang mga mahal sa buhay. Tulad sa palabas, ang mga tao ay nagsasayawan, nagtatawanan at nangangarap sa kanilang magiging buhay pagdating sa US. Makalipas nga ang ilang araw nitong nasa laot, ang Titanic ay unti-unti nang papalapit sa kanyang destinasyon at narating na nga nito ang malamig at nagyeyelong coastline ng Canada. Dito ay nagbabadya na ang mga naglalakihang iceberg, lalo na't sa panahon ng April, napaka-common ng mga iceberg sa lugar na ito. Tsaka imagine kung isa ka din sa mga pasahero ng Titanic. Obviously, hindi mo pa alam na lulubog yung barko, may mababangga kayong iceberg, right? Pero let's say nandun ka, nakarelax ka lang dun. Parang yung eksena nila Jack and Rose. 'Di ba? Napakaganda. Nasa upper deck sila, maganda yung view. Isang araw bago ang insidente, ang Titanic ay nakareceive ng 6 wireless ice warnings galing sa mga iba't ibang vessels at barkong dumaan din sa kung saan patungo ang Titanic. At ang masiglang sayawan at kasiyahan ng mga tao ay unti-unting nabalot ng malagim na trahedya. Dahil sa kinagabihan noong April 14, 1912, saktong 11:40 ng gabi, ang mga tao sa lower deck ay nakarinig ng malakas na pagsabog at nagulantang ang lahat. Makalipas lamang ang ilang minuto, ang malamig at nagyeyelong tubig ay unti-unti nang pumasok sa loob ng barko. Ang sigawan at pagkataranta ng mga tao ay kapansin-pansin. Halos 10 minuto lang ang lumipas at nasa 14 feet na ang taas ng tubig sa loob ng barko. At ang kapitan na si Edward J. Smith ay sinabing 2 oras lang ang ilalabi ng Titanic bago ito tuluyang lumubog sa ilalim ng karagatan. 11:40 ng gabi. So, madilim, malamig yung area na yon. At that point, paano kang haba makakasurvive? No? Malamang sa malamang, may mga ilan sa pasahero ang hindi marunong lumangoy. Yun yung isang problema. Pangalawa, ayun na nga, sobrang lamig ng tubig. 2 oras na lang ang ilalabi ng barko, lulubog na siya. At that point, limited talaga yung oras, no? Kaya sa akin, eto rin yung problema eh. Hindi ako marunong lumangoy. 1, hindi rin ako, yun bang yung gantong moment na alam mong life or death, right? Parang hindi ako nakakapag-isip ng maayos eh. Yun yung gusto kong kontrolin sa isipan ko. Somewhat na andun yung panic mode. Anong gagawin natin? 'Di ba? Baka bigla na lang tumalon ako sa tubig. 'Di ba? Dahil sa ang kabuuang bilang ng mga pasahero na nasa 2,200, ang 20 lifeboats ay sapat lamang na magsakay ng nasa 1,178 katao. Ang mga pasahero, mga babae, bata at matatanda ang inunang pasakayin sa mga lifeboats na ito. At makalipas nga ang 2 oras, tinatayang nasa 1,500 pa ang natitira sa Titanic, na kung saan sa puntong ito ay halos kalahati na ng barko ang linamon ng karagatan. At sa dami ng tubig na nakapasok sa barko, ito ay tuluyan ng nahati sa 2 piraso. Sumatotal, nasa 1,500 fatalities ang nasawi. Ayon sa mga eksperto, nasa negative 2 degrees Celsius ang lamig ng tubig sa gabing ito. At dahil na rin sa dilim ng paligid, ang mga taong tumalon sa nagyeyelong karagatan ay hindi nakatagal sa lamig at tuluyang nagka-hypothermia. So hindi ako marunong lumangoy. Takot ako sa dilim.
Tapos, hindi ko rin gusto ang lamig. So imagine that, talagang panigurado ako yung pinaka-first na casualty ng Titanic. If ever man, nandun ako sa gabing ito, ay nako, wala na, game over na para sa akin. But guess what? Napaka-tragic obviously. And sana man lang, yun bang pinaghandaan nila ano man yung pwedeng mangyari. Bago pa tuluyang mawalan ng electricity ang barko, ang kapitan ay nakapag-send pa ng distress signal at ito ay agad na na-pick up ng mga kalapit na barko. Ang RMS Carpathia ay dali-daling pumunta sa nagyayelong lokasyon kung saan lumubog ang Titanic at rescue ang mga taong stranded sa gitna ng karagatan. Kabilang ang kapitan ng barko, mga engineers at mga crew members ang nanatili sa Titanic upang makaligtas ang mga pasahero. Kahit na rin ang mismong banda na tumutugtog ay piniling manatili sa barko. Ayon sa opisyal na investigasyon, ang dahilan ng paglubog ng Titanic ay dahil sa nabangga nitong iceberg na may taas na 100 feet. Makalipas ang 100 taon, ang mga skeptics at conspiracy theories ay nagsasabing ang paglubog daw ng Titanic ay sinadya. So, ewan, pero 100 feet ang taas ng iceberg na yun. Grabe naman. So, yun na siguro yung fate ng Titanic. Talagang aksidente siguro, right? May mga ibang teorya, may mga ibang nagsasabi na pwedeng sinadya, but ewan, hindi ko alam. Oo, basta ang akin lang, siguro hindi ako makakasurvive sa Titanic if ever nandun ako. Yes, oo men, tatanggapin ko na. Dahil daw sa ang may-ari ng cruise line ng Titanic na si JP Morgan ay gustong itatag ang Federal Reserve at ang mga taong hindi payag dito ay lulan ng barko. Dahil dito ay napagdesisyonan niyang palubugin ang kanyang sariling barko para mawala ang mga tutol sa kanyang desisyon. At ang isa pang teorya ng mga skeptics ay ang insurance claim daw na sinadyang palubugin ang Titanic upang mabayaran ng insurance. At sa panahong ito nga, ang Titanic ang pinakamalaking insurance payout sa kasaysayan na umabot sa $5 million. At the end of the day, kung sino man, let's say plinano talaga nila yung paglubog ng Titanic, somewhat na napaka-cruel. Yes, napakasama talaga ng ibang tao para lang sa yun, yung insurance payout para sa pera. 'Di ba? Yung mga taong behind that plot, malamang sa malamang powerful sila, marami silang mga goons, right? Alam nila yung pasikot-sikot to the point na hindi sila nahuli. Ngunit magpahanggang ngayon, walang matibay na ebidensyang magpapatunay sa conspiracy theories na ito. Ang paglubog nga ng Titanic ay isang infamous tragedy at sa modernong panahon ay atin pa ring naaalala ang pangyayaring ito. Ang mga crew ng barko, pati na rin ang captain nito at ang mga taong mas piniling ibigay ang kanilang upuan para sa iba at tuluyang nasawi kasama ng Titanic ay masasabing hero at magsisilbing inspirasyon sa marami. So at the end of the day, walang ebidensya at saka kung talagang sinadyang palubugin, malamang sa malamang sobrang powerful ng taong ito. Or kung madami sila, yung organization nila somewhat na powerful. Kasi nga kaya nilang pumatay basically ng 1,000 plus na tao.